Magandang hapon po. Muli po, welcome po sa ating pong live tuwing 4 p.m. po ng hapon dito po sa Rema Pills. Muli po sa hapong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Diyos. At sa mga nagturo po ng mga pastor kahapon at nung isang araw, tayo po ay tinuturuan ng Diyos. Sa mga tao na hindi kayang punan yung mga bagay na hindi nila kaya, ang Diyos po ay patuloy na nagpapaalala. Amen po. Lahat po tayo ay pinapalalahanan ng Diyos sa mga taong dumaraan sa mga pagsubok, sa mga taong dumaraan sa mga sitwasyon na hindi mo na kaya. Ngayon po ang Diyos po ay nagpapaalala na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng pag-asa sa lahat ng sitwasyon na kinakaharap po natin. Amen po. Ngayon po, ituloy ko po yung pinag-aaralan po natin at ang topic natin, dito pa rin po tayo, 5 truths to remember when you need hope. Yan, ang ganda po ng sinasabi ng Bible. Ng topic po natin ngayon, sabi niya, 5 truths to remember when you need hope. Yan, sabi niya, 5 katotohanan na dapat po nating ipaalala kapag tayo po ay nangangailangan ng pag-asa. Amen po. Yan, sabi po sa tinuro ni Pastor AC kahapon, yung topic niya, Christ in the source of your hope. Yan po yung number 1 na tinuro po sa atin ni Pastor AC. At yung number 2, God has allowed your circumstances for your good and His glory. Yan po ay tinuro sa atin po ni Pastor Marvin. At alam ko po, lahat tayo ay marami na pong natutunan sa mga pastor na nagturo po sa atin. At ako rin po, may gusto rin po akong i-share po sa inyo. At ang sa akin po, dito po sa number 3. At ang akin po ay concentrate of what is true and excellent. Yan, ulitin ko po. Sabi niya po dito, concentrate of what is true and excellent. Dito po tayo sa Philippians chapter 4 verse 8. Kung kayo po ay may Bible, pakibuksan niyo po at pakisabayan po sana ako. Yan. Pakitinayin po sa inyo mga Biblia at ako na lang po ang magbabasa. Sabi niya po dito, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So, ang ganda po ng sinabi niya po dito, tayo po bilang tayo ay anak ng Diyos, kailangan mamuhay tayo kung ano yung sinasabi, yung katuwiran na kailangan isa pamuhay po natin, katuwiran ng Diyos. Amen po. Yan, sabi niya po dito sa number 3, concentrate on what is true and excellent. Ibig sabihin, i-focus mo yung sarili mo kung ano yung totoo na sinasabi ng salita ng Diyos at mag-excel pa tayo kung ano yung mga bagay, ugali na ibinigay po sa atin o ipinakita ng Diyos sa atin na kailangan po nating matutunan. Amen. Yan, sabi niya po dito, ang ganda na po ng sinasabi niya, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. So lahat tayo mga kapatid ay hindi tayo worth it talaga na maglingkod sa Panginoon. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na kailangan mamuhay tayo na maging karapat-dapat tayo sa paningin ng Diyos. Amen po, ang tao ay nagkakamali. Pero dapat magsumikap tayo na maabot natin kung ano yung pinapaabot ng Diyos sa atin, na maging ugali po natin, na maging karapat dapat tayo sa paningin po ng Diyos. Amen po. Di ba lagi po natin sinasabi, Lord, gusto ko mapangiti kita, gusto ko mapasya kita sa bawat ginagawa ko. So sa atin, sikapin natin na maging karapat dapat tayo sa paningin po ng Panginoon. Sa paanong paraan na maging karapat dapat tayo sa paningin ng Diyos. Yan, ulitin ko po, sabi niya po dito, maging karapat dapat at kapuri-puri mga bagay na totoo. Ngayon mga kapatid, diba sinasabi po sa Bible, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Ngayon gusto ng Diyos, maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Maging totoo tayo kung paano natin ipamuhay ang ugali ni Kristo. Huwag natin sanang ikahiya yung ginagawa po natin na paglilingkod sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung kinakaharap mo, maging totoo ka. Halimbawa mga kapatid, kapag tayo po ay dumaraan sa kahinaan, maging totoo tayo na magsabi sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang Diyos po ay tatay natin. Siya yung nakakaalam, siya yung nakakaalam kung sino ka, kung ano ka sa harapan niya. At ang gusto po ng Diyos, alam niya kung ano yung nararamdaman mo.
Alam niya kung saan ka mahina. Alam niya kung ano yung dapat gawin ng Diyos sa'yo sa mga panahon na nagsasabi ka sa Kanya. Amen po. Ngayon sabi niya po dito, kailangan isipin natin na maging laman ng isip natin ay yung mga bagay na totoo na pinakita po sa atin ng Diyos. Ano ba yung ugali na kailangan ipakita natin sa ibang tao? Ugali na kailangan maisapamuhay natin bilang tayo po ay mga anak po ng Diyos. Mga kapatid, sabi nga mapaparangalan ang Diyos sa buhay natin kapag tayo po ay namuhay ng totoo, ng tapat, matuwid sa paningin po ng Diyos. Amen po. Alam ko po lahat tayo may mga kamalian sa buhay. May mga ugali tayo na alam natin na hindi ito nakakalugod sa Diyos. Pero mga kapatid, tayo po ay itinutuwid ng Panginoon. Tayo po ay dapat nagpapatuwid sa Panginoon. Dapat ang Diyos po ay laging itinatama ang mga anak niya sa bawat pagkakamali po natin. Kaya nga niyo po mga kapatid, hindi makapatunayan ng Diyos na tatay mo siya kung hindi kanya kayang ituwid. Amen po. Kaya nga sabi niya po dito, dapat ang nasa isip natin, sabi niya, makarapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, at malinis. Diba, sabi po ng Biblia, ang Diyos ay banal, so dapat tayo din po ay magpaka-banal. Amen? Mga kapatid, minsan nagkakasala tayo kadalasan sa isip natin. Tama? Ngayon, yan po ang atake ng kaaway sa mga Kristyano. Ibabato ng kaaway sa isipan natin yung mga bagay na pwede mong ikasama at ikakalungkot po ng Diyos. Mga bagay na pwede mong isipin na alam mong hindi ito kagustuhan ng Diyos. Ang atake po ng kaaway ay nagsisimula sa isip. So, kailangan pagsikapan natin na makontrol natin ang isipan natin. At sabi po ng Biblia, kailangan mamuhay tayo ng matuwid at malinis sa harapan ng Diyos. Amen po. Si Apostol Pablo po ay marami siyang nakaraan sa buhay. Marami siyang mga bagay na alam natin na hindi ito nagustuhan ng Diyos. Pero, sabi ni Pablo, hindi ko sinasabi sa inyo na narating ko na ang buhay. Ang ginagawa ko ngayon ay pinagsisikapan kong kalimutan ang nakaraan at pinagsisikapan kong abutin kung ano yung hinaharap ko ngayon. Mga kapatid, pagsikapan natin na mas maging malapit tayo sa Panginoon. Mas pagsikapan natin na mamuhay tayo ng matuwid, mamuhay tayo ng kaya-aya sa paningin po ng Diyos. Alam niyo po, ang sarap lang po sa pakiramdam na kapag nagawa mo yung mission mo, nagawa mo yung pinagagawa ng Diyos, ipinagmamalaki mo sa Diyos, na Lord, salamat. Ikaw pa rin to. Ikaw pa rin nag-lead sa akin para mamuhay ako ng maayos, marangal. Amen po. Alam niyo po, ang Diyos po ay madaling magpala sa mga taong sumusunod na may katwiran. Amen po. Nang matuwid ang kanilang pamuhay. Sabi nga po ng Biblia, matuwid ang sasagutin ng Diyos ang isang tao na matuwid. Madaling sagutin ng Diyos ang panalangin ng isang taong matuwid. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, kung gusto mo na mas maranasan pa ang pagkilos ng Diyos, kung gusto mo mas maranasan pa ang kapangyarihan, pag-abot ng Diyos sa buhay po natin, gawin po natin ang mga bagay na ito. Kasi alam niyo po, ito yung katotohanan na kung gusto mo na mamuhay ka, na punong-puno ka ng pag-asa, na alam mong ito ay gagawin ng Diyos, kailangan manguna sa atin yung pamumuhay na kailangan isabuhay natin na sinasabi po ng Diyos. Amen. Sabi nga po ni Pastor Boy, lagi niya sinasabi, hindi kayang pagpalain ng Diyos ang isang taong hindi niya kayang utusan. So it means sa atin po, hindi niya kayang pagpalain ng Diyos ang isang taong hindi niya kayang utusan na gawin ang mga bagay na ito. Amen po. Sabi niya po dito, kaibig-ibig at kagalang-galang. So, kailangan tayo po ay, unang-una, tayo po ay mapagmahal. At kailangan makita sa atin yung galang natin, yung respeto natin sa Panginoon, na sa tuwing tayo po ay alam natin na hindi ito kaluguran sa Panginoon, alam natin na hindi ito kalugod-dugod sa Panginoon. Stop na po. Kasi ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa mga bagay na maaaring magbigay ng kapahamakan po sa atin. Kaya mga kapatid, kung alam natin sa rin natin, may mga bagay tayo na alam natin hindi ito kalooban ng Diyos, stop, itigil na po natin. Kasi alam niyo po, nakakalungkot. Ako po, dumating sa time ko po na nagkamali ako. Maraming sinasabi sa akin yung pastor ko, paalala ng pastor ko, hindi ko pinapakinggan. Pinapakinggan ko, pero hindi ko isinasapamuhay yung sinasabi ng pastor ko.
Alam niyo po, tuloy lang po ako sa pagsuway, hanggang sa dumating sa point ng buhay ko na tuluyan na pong nasira ng kaaway yung buhay ko. Napakialaman ng kaaway. Kaya mga kapatid, kung ayaw mo napakialaman ka ng kaaway, dapat maging masunurin tayo kung ano yung sinasabi po sa atin ng Diyos. Amen po. Napaka-basic lang po ng tinuturo po sa atin ng Panginoon. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, kailangan matuto kang sumunod sa katawiran ng Diyos. Kaya sabi niya po rito ay kaibig-ibig. I-pray po mga kapatid sa atin po na mga manggagawa, mga body of Christ, ito po sa gawain po ng Rema, kailangan makitaan tayo ng Diyos ng pag-ibig. Makitaan tayo. Maraming paraan po ng pagmamahal. Kaya nga ang sinasabi po sa atin na kailangan mawala sa atin dito yung inggit, yung tampo, yung inis. Kailangan ang mamuhay po sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Alin niyo po ba sabi po sa 1 Timothy, sa 1 Peter chapter 4 verse 8, higit sa lahat magkaroon kayo ng matinding pag-ibig sa bawat isa sapagkat ang pag-ibig ang pumapawi ng kasalanan ng tao. Alam niyo po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tatakpan yung kasalanan ng tao sa mundo kung bakit tayo ay nakakalapit po sa Panginoon. Kaya nga ay pray po sa buhay po natin. Alam niyo po, itong mga to, sinasabi nito, karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na to, marangal, matuwid, maninis, at kagalang-galang. Ito po mga bagay na to, kung ito po ay walang pagmamahal, useless lang din po ang lahat. Kasi ito pong mga bagay na sinasabi po sa atin ng Panginoon, laging may kasamang pag-ibig. Amen po, number 1 po ang pag-ibig. Bakit po? Katulad po nito, kung hindi dahilan sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tayo po ay napahamak na. Amen po. Kaya nga mga kapatid, ang pinapalala po sa atin ng Diyos, sa atin dito, na katotohanan, na kung gusto natin magkaroon ng mas mahaba pang pag-asa sa buhay po natin, kailangan sundin natin yung mga bagay na to. Pag-ibig sa magulang, sabi niya, nagpapahabahay ng buhay. Pag-ibig sa mga kaluluwa, sa simbahan, sa pastor, sa lingkod ng Diyos. Alam niyo po, darating yung time, sasabihin sa iyo ng Panginoon, ihiwalay ang mga tupa at ihiwalay ang mga kambing. Sasabihin niya sa mga tupa, nung time na ako'y nawalan ng isusuot, ako inyong binigyan. Noong mga panahon na ako'y nauuhaw, ako inyong pinainom. Noong mga panahon na ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain. Ang sagot ng mga tupa, Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagutom? Kailan namin kayo nakitang nauuhaw? At kailan namin kayo nakita na walang may susuot? Ang sabi po ng Biblia, kung ano yung ginagawa nyo sa mga lingkod ng Diyos, ginagawa nyo rin yun para sa akin. Mga kapatid, lagi nating iisipin, sa lahat ng ginagawa po natin na inutos po ng Diyos, lagi nating iisipin, yan po ay para sa Panginoon. Amen po. Kaya nga sabi sa Bible, gawin nyo ito ng maluwag sa inyong puso, na sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen po. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos kasi from time to time, tinuturuan tayo po ng Diyos. From time to time, inaayos tayo ng Panginoon. From time to time, tayo po ay laging pinapalalahanan ng Panginoon. Kaya nga malaking tulong po sa atin itong Rema Pills kasi araw-araw po tayong tinuturuan ng Diyos. Hindi natin alam, iba pa lang nanonood dito na kailangan ng mensahe ng Panginoon. So ito po yung ibinibigay po ng mensahe sa atin ng Diyos. Kaya nga lagi lang po dapat tayo makinig ng live at patuloy po tayo magpalakasan sa bawat isa. So yun lang po ang gusto kong maibahagi po sa inyo. Nawa po ay may natutunan po tayo at nawa po tayo po ay may nakuha at napagpala po tayo sa hapong ito. Pray po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to, sa pagsama mo po sa amin, sa pag-aaral ng mga salita mo. I pray, Lord, ng bawat pinag-aaralan po namin sa oras na to ay maging gabay ng bawat isa po sa amin. Dalangin ko po sa mga nanonood ngayon, hiniling ko po na maisapamuhay namin kung ano yung dapat namin isapamuhay na kagustuhan mo sa buhay po namin. Hiniling ko, Lord, na pagpalain mo ang mga kapatiran ko sa oras na to. Bigyan mo kami, Panginoon, ng Espiritu na matuwid, marangal, kaya-aya, at kaibig-ibig, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na to. Patuloy, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa po sa amin. Maging pagpapala kami sa bawat tao na kapaligid po sa amin. Sa iyong kapurihan, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at God bless po sa inyo pong lahat.